Matapos mapag-aralan ni Slimy ang kanyang bagong kakayahan na parasite, pinuntahan niya ang pugad ng mga putakti. Sa oras na yun, hinarap niya ang mage ng mga putakti at ang hukbo nito. Dala niya ang palaka na nilagyan niya ng parasite, sa harap niya, ginamit ng putakti mage ang kakayahang swarm summon. Ngunit hindi nagsayang ng oras si Slimy, agad siyang tumalo ng napakataas at inihanda ang kanyang empowered tongue para sa pag-atake, ipinapakita sa mga putakti ang kanyang kapangyarihan. Iminasiwas niya ang kanyang mahabang dila at pinaikot ito na parang puyo, na tumama sa mga putakti. Nagawa niyang matalo ang mga ito at nakakuha siya ng experience points habang dumidikit ang mga kalaban sa kanyang dila. Pagkatapos, sabay-sabay niya silang nilunok ng walang kahirap-hirap. Ngunit nang makita ito ng dalawang mage, agad silang nagcast ng magic sa ere. Nakilala agad ni Slimy ang honey bomb, kaya naisipan niyang gamitin ang palakang latian, umaasang mapipigilan nito ang atake. Mabilis niyang inilipat ang kanyang kamalayan sa alimango at kinontrol ito. Inutusan niya itong umatake, bumula ang bibig nito at nagpakawala ng napakalakas na water gun patungo sa kalaban. Sa sandaling yun, nagtagumpay ang kanyang pag-atake at napigilan ang honey bomb, ngunit sa kasamaang palad, nag-abiso ang sistema na ubos na ang internal moisture ng kanyang parasitic puppet, hindi na nito magagamit muli ang water gun hanggat hindi ito napupunan. Makikita rin sa sistema na mataas pa ang HP ng alimango, ngunit ubos na ang kakayahan nitong water gun. Wala nang lumalabas na malakas na presyon ng tubig mula sa bibig nito. Sinamantala ito ng dalawang putakti mage at nagcast sila ng napakaraming fireball para sa panibagong pag-atake. Buong lakas nila itong pinakawalan patungo kay Slimy, na nagdulot ng matinding pagsabog sa kagubatan. Nang hamupa ang usok, makikitang ang kanyang dalawang parasitic puppet ay naluto sa matinding apoy. Tumigil sandali ang dalawang mage at inobserbahan ang paligid. Ngunit sa hindi inaasahan, isang sorpresa na pag-atake ang tumama sa isa sa kanila, wasak ang kalahati ng katawan nito. Sa hindi kalayuan, sa ibabaw ng palumpong, makikita si Slimy gamit ang kanyang puppet na puffer fish, ipinahayag niyang matagumpay ang kanyang sorpresang pag-atake. Nang makita ng natitirang mage ang nangyari sa kanyang kasamahan, sumiklab ang matinding galit nito, agad siyang nagcast ng honey bomb patungo kay Slimy. Muli, ginamit ni Slimy ang kakayahang magpalit ng kamalayan at bumalik sa kanyang orihinal na katawan. Mula roon, nakaiwas siya sa pag-atake at tumalon sa isang puno sa likuran ng kanyang kalaban. Ngunit agad siyang napansin ng isang sundalong putakti, kaya tinawag nito ang kanyang hukbo. Isang triple beeswax barrier ang sumalubong kay Slimy. Hindi umatras si Slimy, sa halip, nagpasalamat pa siya sa kanilang pagdating, iniisip niyang siya pa rin ang pinakamalakas na slime, kaya nagpasya siyang makipaglaro muna at subukan ang kanyang kakayahan. Nagawa niyang pagpira-pirasuhin ang mga putakti gamit ang kanyang sandata at ang kakayahang plasmatic cannon. Nang makalapit siya sa pugad, ginamit niya ang kanyang slime mold na katawan upang kumapit dito. Pagkatapos, ginamit niya ang kakayahang search habang kumakalat ang kanyang mga tentacles sa loob ng pugad upang hanapin ang reyna. Sa sandaling makita niya ito, agad niya itong sinakmal sa leeg habang kumakain ito, walang kamalay-malay. Ilang sandali lamang, nagawa niyang lamunin ang reyna gamit ang kanyang slime mold na katawan, kasabay nito, ginamit niya ang kanyang kakayahang parasite, dahil kung magtatagumpay ang kanyang plano, bubuo siya ng unang hukbo gamit ang mga putakti. Iniisip niya na kapag nakontrol niya ang reyna, makokontrol din niya ang buong hukbo ng mga putakti. Inanunsyo ng sistema na matagumpay ang paglalagay ng parasite, naging puppet niya ang reyna at nakuha niya ang mga kakayahan nito. Agad niyang sinubukan ang kakayahan ng reyna at nagpadala ng signal sa hukbo upang bumangon. Ngunit laking gulat niya nang walang anumang reaksyon. Doon niya napagtanto na kapag namatay ang reyna ng mga putakti, mamamatay rin ang buong hukbo nito, kaya wala nang silbi ang kanyang kakayahang parasite sa reyna, dahil wala na rin ang hukbo nito. Dahil dito, naisip niya na kung hindi niya mapapakinabangan ng reyna, mas mabuting lumipat siya sa mas kapaki-pakinabang na katawan. Kaya inilipat niya ang kanyang kamalayan sa katawan ng isang putakti mage. Nagawa niyang mailagay sa inventaryo ang parasitic puppet na hornet mage. Kasabay nito, nakuha rin niya ang mga kakayahan ng putakti mage. Nang makauwi na siya sa kanyang tahanan, dinala rin niya ang kanyang mga parasitic puppet, ginawa niya itong slime mold squad at agad niya itong pinatipon. Ang palakang latian ay pinangalanan niyang Waji, at ang alimango naman ay tinawag niyang Kradsuke. Napansin niyang mas malaki ang sipit ng bago niyang nahuli kumpara sa nauna. Ang pufferfish naman ay pinangalanan niyang Shoutan, habang nangingisay ito dahil hirap itong makahinga.
Ngunit nang pangalanan na sana niya ang Putakti Mage, nagulat siya nang bigla na lang itong nawala. Agad niyang inutusan ang kanyang mga parasitic puppet na ilabas ito. Napatingin siya sa palakang latian at agad niya itong pinaghinalaan. Hindi nagtagal, nakita niya ang palaka, kinain na pala nito ang Putakti Mage. Sa tindi ng galit, buong lakas niyang sinuntok ang palaka sa mukha. Ipinahayag niya ang tuntunin ng Slime Mold Squad. Ang una, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng kapwa kasamahan sa grupo. Dahil sa lakas ng suntok, nailuwa ng palaka ang Putakti Mage. Habang nangyayari yun, ipinahayag ng sistema na may natitira pang 70% durability ang mage, nabahala si Slimy at napatanong sa sarili kung ayos pa ba ito. Tiningnan niya ang kanyang combat squad, para sa kanya, kumpleto na ang lineup at balanse na. Si Xiaoju, ang mabigat na armored crab, ang tank sa harapan. Si Xiao Duan, ang pufferfish na matalas ang mata, ang marksman sa likod. Si Master B, ang multi-armed humanoid bee, ang mage na gumagamit ng magic attacks. Si Waji, ang nakahod na palaka, ang assassin na kumikilos sa anino. Ipinakilala ni Slimy ang sarili bilang commander-in-chief at pinakamalakas na support, siya ang nagdudugtong sa lahat. Biglang lumipat ang eksena sa isang pixel-style battle interface, nakaharap nila ang level boss, ang Feathered Serpent Dragon. Agad nagsimula ang laban, sumugod ang dragon at nagpakawalan ng trample attack patungo kay Master B. Mabilis na sumigaw si Slimy kay Xiaoju, na i-activate ang kanyang carapace defense nito at harangan niya. Bumagsak ang napakalaking paa ng dragon mula sa itaas, ngunit tumalon si Xiaoju sa harapan at itinaas ang kumikinang na barrier, sinalo ang atake. Malakas ang impact, nagkaroon ng bitak ang kanyang shell, nag-abiso ang sistema na ang kanyang carapace defense ay nawasak, at nagsimula ng mabawasan ang kanyang HP. Sinabi ni Slimy na huwag mag-alala, siya na ang bahala, inactivate niya ang kanyang kakayahan na cytoplasmic injection, isang kislap ng likidong enerhiya ang tumama sa shell, lumitaw ang berdeng simbolo ng pagpapagaling, at agad na naayos ang mga bitak. Nakita ni Slimy ang pagkakataon, itinuro niya ang dragon at inutusan ng mage at marksman na umatake ng todo. Sumunod sina Master B at Xiao Duan, naghanda silang dalawa sa matinding pag-atake. Sunod-sunod ang magic blasts at pana, habang tinamaan ang Feathered Serpent Dragon ng paulit-ulit at nabawasan ang HP. Ngunit napansin ni Slimy na napakatigas ng balat nito, hindi sapat ang pinang attacks para tuluyang mapabagsak ito, kaya tinawag niya si Waji. Mabilis itong kumilos at ginamit ang assassination art, naghatid ng eksaktong hiwa sa mata ng dragon. Nag-abiso ang sistema na ang Feather Serpent Dragon ay nakatanggap ng malaking pinsala at unti-unti na itong nanghihina sa kasalukuyan nitong estado, at halos ubos na ang HP ng dragon. Nagtipon ng squad sa paligid ni Slimy, nagdiriwang, ngunit pinigilan niya sila. Sinabihan niya ito na hindi pa tapos ang laban, kailangan nilang magmadali at tuluyan ang tapusin ang kalaban. Sumigaw si Slimy at inutusan silang ibigay ang lahat sa huling atake. Sabay-sabay na umatake ang buong grupo. Sumigaw ang dragon habang tinatamaan ng pinagsamang lakas nila. Isang napakalaking pagsabog ang sumunod, umangat ang usok at debris sa hangin. Nang hamupa ang lahat, nakahandusay ang dragon, nakapikit, nakalaylay ang dila, nag-abiso ang sistema na ang Feathered Serpent Dragon ay tuluyan ng natalo, at bumaba na sa 0 ang HP nito. Matapos ang matinding labanan, ipinahayag ng squad ang kanilang matagumpay na panalo laban sa Feather Serpent Dragon. Tumawa si Slimy, halatang natuwa sa naging resulta ng kanyang plano. Mula sa itaas, tumalon siya pababa patungo sa kanyang squad at sinabihan ng mga ito na kailangan nilang magmadali. Pagkatapos, nagtungo siya sa labasan at ipinahayag sa kanyang grupo na magsisimula na ang kanilang pag-iinsayo. Paglabas nila, nagbago ang tanawin, isang maliwanag na kagubatan, may ilog na dumadaloy sa pagitan ng makakapal na puno, isang nilalang ang mabilis na tumatalon-talon sa ibabaw ng tubig. Sa gilid ng tubig, may maliit na nilalang na may mahabang buntot, isang bouncy mouse at nasa level 9, may uod itong hawak sa bibig. Ngunit sa hindi kalayuan, may isa pang nilalang na nagmamasid at naghahanap ng mabibiktima, nakita niya ang isang bouncy mouse na tumatalon sa ilog. Gamit ang kanyang empowered tongue, agad niyang nahuli ang maliit na nilalang at bitbit ito sa kanyang bibig. Sa kabilang dako ng ilog, huminto siya sandali at kinain ang kanyang nahuling bouncy mouse. Habang kumakain ng Mimic Stone Cat na nasa level 21, nakaramdam ito ng kakaiba sa paligid kaya agad siyang lumingon.
Sa sandaling makita niya ang nangyayari, napamiyaw siya sa matinding gulat at takot sa kanyang nasasaksihan. Isang giant swamp mosquito na nasa level 35 ang sumisipsip ng dugo ng isang mimic stone cat, dahilan upang ito'y manghina. Makikita sa katawan ng lamok ang paglaki ng tiyan dahil sa kabusugan sa pagsipsip ng dugo. Nang tuluyan ng maubos ng lamok ang dugo ng pusa, agad itong umalis, iniwan ng mimic stone cat na parang lantang gulay na nakahandusay sa lupa. Sa ibabaw ng ilog, makikita ang giant swamp mosquito na lumilipad, tila may hinahanap. Nang makakita ito ng mainam na lugar, agad siyang damapo sa ibabaw ng tubig. Sa sandaling yun, doon niya inilagay ang kanyang mga itlog, ngunit sa kasamaang palad, sa ilalim ng tubig ay may maraming isda na unti-unting kumakain sa kanyang mga itlog. Ngunit biglang nakaramdam ang lamok ng isang alon ng kuryente sa tubig. Pero huli na ang lahat, hindi na nakaiwas ang lamok sa pagbulusok ng asul na kidlat sa tubig, nagpakawala ng marahas na alon ng kuryente sa lahat ng direksyon, napatalon ng mga isda sa lakas ng bugso, na bigla sa bigla ang kuryente. Dahil sa lakas ng boltahe, nangisay ang mga isda at isa-isang lumutang sa ibabaw ng tubig, ganun din ang giant swamp mosquito, na naparalisa sa matinding daloy ng kuryente, ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Mula sa kailaliman, sumabog pa itaas ang isang napakalaking bibig at nilamon ang lahat ng abot nito sa isang malakas na kagat. Ang may gawa nito ay isang electric catfish na nasa level 44. Matapos kainin ng lahat ng nilalang, biglang nagbago ang kanyang katawan at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa hindi kalayuan, sa ibabaw ng isang malaking puno, nakita ni Slimy ang mga pangyayari habang unti-unting lumaganap ang liwanag sa buong kagubatan. Pinagmasdan niya ang electric catfish, hindi siya makapaniwala, nagbabago na naman ito. Matapos masaksihan ang ebolusyon ng snakebird, muli na naman siyang nakakita ng panibagong pagbabago ng isang hayop. Sa sandaling yun, nag-evolve ang electric catfish patungo sa thundercat fish, umabot na sa level 52 ang kanyang lakas, ang katawan nito ay naging kulay asul at nabalutan ng mga alon ng kuryente. Matapos ang ebolusyon, agad umalis ang catfish gamit ang kanyang thunder flash. Lumangoy ito sa ilog na parang kidlat, nag-iiwan lamang ng malalakas na alon ng tubig na may kasamang kuryente. Nanatili si Slimy sa kanyang sanga, tahimik na nakamasid habang ang natitirang kislap ng kuryente ay kumikislap sa ibabaw ng tubig, at muling naging payapa ang kagubatan. Mahigpit na kumapit si Slimy sa sanga, lubos na namangha sa hilaw na lakas na kanyang nasaksihan, napaisip siya kung niloloko lang ba siya ng kanyang mga mata, o kung talagang mas madalas na ngayon ang ebolusyon ng mga halimaw. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang system interface sa harap niya, nagsimula itong mag-load ng background data mula sa encyclopedia. Nang umabot sa 100% ang progress bar, lumitaw ang detalyadong mapa ng swamp forest, nakalabel ang lugar bilang isang S-rank danger zone, isang puok na puno ng mataas na level ng mga magic beast, kung saan normal na nangyayari ang madalas na ebolusyon. Nagpatuloy ang pag-scroll ng impormasyon. Ipinakita ng database ang isang lumang tala ng labanan, laban sa allied army ng swamp forest monsters, ipinaliwanag na tinipon ng regional king na si Kido Yelawa ang lahat ng intermediate at high-level na magic beasts upang palibutan si Gon. Ngunit naging mapaminsala ang kinalabasan, nalipol ang buong allied army, sa sumunod na pangyayari, isang napakalaking nawasak na lugar ang naiwan, at ang buong ecosystem ay nasira. Lumipat ang ulat sa kasalukuyan, ang rehiyon ay nasa yugto na ng pagbangon, unti-unting nag-iipon ng magic power ang lupa upang muling buuin ang kapaligiran at pasimulan muli ang cycle ng ebolusyon ng mga halimaw. Sinabi ng Windows System, ang mga natirang intermediate beasts ang higit na nakikinabang sa pagdagsa ng magic, tila sila ang may prioridad na mag-evolve. Nagbigay ng mga halimbawa ang encyclopedia, ang feathered serpent dragon na level 89, at ang bagong evolved na thunder catfish na level 52. Idinagdag pa nito na muling mababago ang food chain, lahat ng halimaw ay maglalaban para maging susunod na pinuno ng teritoryo. Nang matapos ang recording, inamin ni Slimy na mas kapaki-pakinabang pala ang database ni Brother Gon kaysa sa inaasahan niya. Sumulyap siya sa kanyang squad, at napaisip siya kung ang mga halimaw na naging parasitic puppets niya ay maaari pa ring mag-evolve, na natiling walang sagot ang tanong na yon. May isa pa siyang napansin, kahit isang level lamang ang pagitan niya sa Thunder Catfish, malinaw na mas malakas ito kaysa sa kanya, hindi niya gustong aminin, pero nababahala siya rito. Muling lumitaw ang system notification, ipinaliwanag nito na ang level lamang ay hindi sapat na sukatan ng lakas, malaki ang papel ng species traits at mastered skills, nagbigay pa ito ng halimbawa, ang dragon ay nagluluwal ng dragon,
ngunit kahit level 100 na daga ay maaari pa ring maging pagkain ng isang batang dragon. Tungkol naman sa kanyang mga puppet, iniulat ng system na wala pang sapat na datos sa kasalukuyang talaan. Bago pa makapag-isip si Slimy, isang malakas na bugso ng asul na kidlat ang kumislap sa malayo, muling nagliwanag ang kagubatan. Napatingin siya sa pinagmulan nito at naisip na malamang ay nakikipaglaban na naman ang Thunder Catfish sa isa pang kalaban, hindi na nag-atubili si Slimy, nagpasya siyang puntahan nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga kumakabog na bugso ng kuryente. Pinanood ng dilaw na slime ang nagliliwanag na arco ng kidlat sa paligid. Nasa gitna siya ng napakalakas na enerhiya, napatitig na lamang siya at nasambit na isa itong kalokohan. Sa clearing sa unahan, halos tapos na ang isang mabagsik na labanan. Isang Thunder Catfish ang nakapulupot ang mahabang katawan sa isang napakalaking halimaw. Huminto siya at marahang dumapo sa isang malaking ugat ng puno, tahimik na pinagmamasdan ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Lumitaw ang system tag, Swamp Crocodile, sa level 60, kinagat niya ang isang malaking Thunder Catfish, kahit halos mawala na siya ng malay dahil sa matinding daloy ng kuryente. Matapos ang matinding labanan, biglang nakabawi ng lakas ang Swamp Crocodile. Kumislap ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon. Sa natitira niyang lakas, nagawa niyang putulin ang katawan ng Thunder Catfish gamit ang kanyang napakalakas na kagat. Mula sa ugat ng puno, nasalayan niya ang ulo ng catfish, hindi siya makapaniwala, tila kusa nang inihatid sa kanya ang kanyang magiging pagkain. Hindi na siya nagsayang ng oras, agad siyang tumalon patungo sa dalawang bangkay ng halimaw na lumulutang sa tubig. Habang nakatayo sa tabi ng mga labi, sinuri ni Slimy ang mga ito, ang isang bangkay ay nasira, habang ang isa naman ay mukhang malubhang nasunog. Napag-isip-isip niya na baka hindi na gumana ang pagpa-parasite sa ganitong kalagayan. Gayunpaman, inabot pa rin niya ang mga bangkay na katawan, sa sandaling dumikit ang kanyang katawan, ramaga sa ang natitirang kuryente sa kanya, isang matinding kuryente ang dumaloy sa kanyang slime na katawan, at sunod-sunod na lumitaw ang damage numbers na -10, nang inig si Slimy sa lakas ng kuryente habang sumisigaw na sobra pa rin ang natitirang kuryente sa halimaw na yun. Habang tinitiis ang tuloy-tuloy na pagkakuryente, naalala niya ang napakaraming pulot na kinain niya kanina, kabuuang 115 na bahagi. Biglang lumitaw ang isang system window, ipinakita nito ang estado na tinatawag na nutritional overload, mukhang kakaiba ang kanyang HP display, na may natitirang 1 oras. Nang makita ang pagkakataon, nagpasya si Slimy na samantalahin ito. Lumawak ang kanyang gintong slime na katawan, kumalat ito sa bangkay ng dalawang halimaw. Tuluyan niyang nilamon ang malaking nilalang gamit ang kanyang kakayahang decompose, unti-unting tinutunaw ang katawan nito hanggang sa wala nang matira. Sunod-sunod na pumasok ang system notifications, nagpakita ito ng mga mensahe tungkol sa experience points na nakuha mula sa pagbulok ng katawan. Lumitaw din ang isa pang alerto, nakakuha siya ng bagong kakayahan, ang Lightning Attribute Resistance. Sa loob ng gintong katawan ni Slimy, mabilis na naglaho ang laman ng buwaya at ng catfish hanggang sa malinis na kalansay na lamang ang natira. Napansin ni Slimy na tila ayos lang ang pakiramdam nito, medyo masarap pa nga, hindi nagtagal. Isa na namang system alert ang lumabas, na nagpapatunay na umabot na siya sa kinakailangang experience para mag-level up. Dahil sa lakas na dulot ng overload state, napagpasyahan ni Slimy na walang dahilan para magbagal, sa dami ng natitirang oras, balak niyang kumain hanggat kaya niya. Ang napakalaking ginintoang masa ay umusad papasok sa swamp forest. Gumalaw si Slimy na parang umiikot na bola, winawasak ang mga puno at itinutulak ang makapal na latian. Patuloy na lumalaki ang kanyang katawan, kumakalat sa buong paligid habang nilalamon ng bawat nilalang at halaman na madaanan niya. Nasabi pa niya kung gaano kasaya ang ganitong pagwasak, habang patuloy na tumataas ang kanyang experience points, hindi tumitigil ang paglabas ng system notifications, bawat isa'y nag-uulat ng nadagdag na experience mula sa decomposition. Habang patuloy siyang lumalamon, minasdan ni Slimy ang latian sa paligid. Sa kanyang pagmamasid, biglang lumaki ang kanyang nag-iisang mata nang may mapansin siyang kakaiba. Sa kabilang bahagi ng tubig, may isang napakalawak na mangrove forest, mas makapal at mas lantian ang mga puno roon kumpara sa lugar na kanyang ginagalawan. Napaisip siya kung mas malalakas na halimaw kaya ang naninirahan doon. Matapos itong pagmasdan sandali, nagpasya siyang puntahan ito. Sa isang malakas na splash, tumalon si Slimy diretso sa tubig. Paglubog pa lamang niya, agad siyang sinalubong ng isang malaking grupo ng piranha na nasa level 19, agad siyang kinagat ng mga ito. Nainis si Slimy habang sunod-sunod na lumilitaw ang damage numbers sa kanyang HP,
Kasunod nito, lumitaw ang system alerts na nagbababala na siya ay inaatake ng maramihan, at lumampas na sa 1,000 ang kabuuang nabawas sa kanyang HP. Reklamo ni Slimy, may lakas ng loob pa raw ang maliliit na isdang ito na umatake sa kanya. Napagpasyahan niyang kainin na lang ang mga ito upang mabawi ang HP. Lumawak ang kanyang slime na katawan at sinimulang sipsipin ang mga piranha. Agad namang lumitaw ang recovery numbers, nagpatuloy ang system messages, na nagpapatunay na may mga halimaw na napatay at nakakuha siya ng experience. Ngunit maya-maya, may napansin siyang problema. Ang pagkain ng isang isda ay nagbibigay lamang ng humigit kumulang 80 HP. Ngunit ang iba pang isda ay mas malaki ang kinakaltas. Umaabot sa halos 100 HP ang kabuuang pinsala mula sa kanilang mga kagat. Agad niyang napagtanto na lugi siya sa palitang ito. Samantala, lalo pang dumami ang mga isda. Isang napakalaking grupo ng piranha ang pumalibot sa kanya sa ilalim ng tubig. Lalong naging seryoso ang mga system warning, inaalerto siya na napakaraming halimaw ang umaatake sa kanya, at patuloy pang tumataas ang kabuuang HP loss. Habang nasa ilalim ng tubig, napansin ni Slimy na napakarami nila. Mabagal ang kanyang galaw sa tubig, kaya hirap siyang makarespond. Kahit na mababa lamang sa level 20 ang mga isda, mas malaki pa rin ang pinsalang na idudulot nila kaysa sa kaya niyang mabawi. Sa sandaling yon, muling lumitaw ang system interface upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ipinahayag nito na ang level ay isa lamang patayong sukatan ng lakas, at hindi nito laging naipapakita ang tunay na agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng iba't ibang species. Ipinaliwanag din na ang mga halimaw na kumikilos bilang grupo ay nagiging mas mapanganib, at idinagdag pa na ang benepisyo ng Devourer, ang nagpapalaki sa kanyang katawan, ay siya ring dahilan kung bakit madali siyang puntiryahin sa ganitong sitwasyon. Nagreklamo si Slimy na hindi ito ang tamang oras para sa paliwanag ng system. Sa takbo ng pangyayari, naisip niya na baka tuluyan na siyang mapatay. Habang muling papalapit ang mga piranha, agad na inactivate ni Slimy ang isa sa kanyang kakayahan, Plasmodial Barrage. Isang napakalaking tipak ng kanyang gintong slime ang sumabog paitaas ng may matinding puwersa. Malaki ang kapalit nito, nabawasan siya ng 20,000 HP. Ilang saglit pa, bumagsak si Slimy sa madamong pampang ng kagubatang bakawan, nanatili siya roon sandali, hinahayaan ang kanyang katawan na makabawi matapos ang magulong pagtakas. Umupo siya sa damuhan at tumingin pabalik sa tubig. Doon, umiikot pa rin ang napakalaking aipo ng mga piranha, parang isang buhay na bagyo. Habang pinagmamasdan ng kawan, napaisip siya tungkol sa kanyang supply ng pulot. Naisip niya kung makakatulong ba ang pagkain ng mas marami upang muli siyang maging lumaki. Agad namang sumagot ang sistema. Kinumpirmang posible yun, ngunit hindi marireset ang timer. Isang digital na countdown ang lumitaw sa kanyang harapan, natitirang oras, 19 na minuto at 29 na segundo. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Slimy ang kondisyon. Di nagtagal, nagsimula na naman ang kanyang pagwawala. Lumaki muli ang kanyang gintong katawan hanggang maging isang napakalaking bola, at gamulong sa kagubatang bakawan habang winawasak niya ang kanyang mga dinaraanan. Sunod-sunod ang paglabas ng mga notifikasyon ng sistema. Nag-uulat ng mga experience points mula sa decomposition habang dinudurog ni Slimy ang lahat ng madaanan niya. Matapos ang mahabang paninira, sa wakas ay tumigil din ang higanteng slime, nababalot na ngayon ang kanyang katawan ng mga nabunat na puno, putik, at tipak ng bato. Habang nagmamasid, may napansin siyang kakaiba. Kahit nalinis ang lupang dinaanan niya, ang mga halaman sa paligid ay mabilis na tumutubong muli sa di pangkaraniwang bilis. Inisip niyang marahil ang mahiwagang enerhiya ng mundo ang nagpapalagos sa mga ito. Pagkatapos, napunta ang kanyang isipan sa mas malaking ideya. Naisip ni Slimy na baka hindi ganoon kahirap pabagsakin ang simbahan. Alam niyang wala siyang dragon breath tulad ng isang dambuhalang dragon, at wala rin siyang matutulis na kuko o pangil gaya ng mga mahiwagang halimaw. Ngunit naniniwala siyang ang tunay niyang lakas ay nasa enerhiya. Para sa kanya, nalampasan na niya ang pinakamahirap na yugto, ang paglipat mula 0 patungong 1, ang simula ng lahat. Nabuo sa kanyang isip ang isang vision ng hinaharap, ang kanyang napakalaking slime na katawan sa ilalim ng kumikislap na simbolo ng kawalang hanggan. Simple ang ideya, walang hanggang decomposition, walang hanggang absorption, walang hanggang evolusyon. Inisip ni Slimy ang sarili niyang walang tigil na lumalamon araw at gabi. Kung magpapatuloy siya ng ganoon sa loob ng isang buwan, naisip niyang haharap ang simbahan sa isang kakilakilabot na tanawin, isang dambuhalang hukbo ng amag na nagtitipon sa harap ng kanilang tarangkahan. Napangiti siya sa ideyang yun, ngunit biglang may lumitaw na system notification na hindi yun uubra. Agad siyang nagtanong kung bakit nagsimulang mag-load ang sistema bago ibigay ang paliwanag. Ipinaliwanag ng sistema na habang tumataas ang kanyang level,
Paliit ng paliit ang experience na makukuha mula sa mga mabababang level na target. Agad na naunawaan ni Slimy ang problema, kaya pala hindi man lang tumaas ang kanyang level kahit na napakarami niyang need compose sa kagubatan. Naiinis, tinanong niya ang sistema kung pwede bang ipakita na lang nito ang eksaktong halaga ng experience sa halip na komplikadong paliwanag. Tumanggi ang sistema, ipinaliwanag na nangangailangan ito ng malaking computing power at maaari lamang gawin sa pamamagitan ng background simulation. Maya-maya pa, may panibagong alert, nagtapos na ang power overload state, dagdag pa ng sistema, 5 beses natataas ang requirement para sa susunod na activation. Kasabay nito, mabilis na lumiit ang napakalaking gintong katawan ni Slimy hanggang sa bumalik siya sa maliit na dilaw na anyo. Sa paligid niya ay nagkalat ang mga kalansay at buto mula sa kanyang naunang pagwawala. Lumitaw ang isang notification, Nutritional Excess Time Up, ngayon ay balik sa normal na laki. Umupo si Slimy sa tabi ng isang kalansay na kamay, napansin niyang tila mas naging matalino ang sistema matapos ang update, ngunit inamin din niyang nakakainis ang parang AI customer service na tono nito. Muling inulit ng sistema ang paliwanag tungkol sa kakulangan ng enerhiya para sa eksaktong kalkulasyon. Habang nakatitig si Slimy rito nang may halatang inis, inutusan ng sistema na tumigil na, agad namang sumagot ang interface ng casual na oo, bago tuluyang maglaho. Pagkatapos, nagsimulang mamaga at manginig ang katawan ni Slimy, ang kanyang gintong anyo ay umalsa. Tila may pumipilit na lumabas mula sa loob, sa gitna ng hirap, nagbulong siya na muli siyang nabusog. Ilang sandali pa, sabay-sabay itong sumabog, isang malakas na agos ng dumi ang sumirit mula sa kanyang katawan, mga buto, kabute, bato, at sari-saring tira mula sa kanyang pagwawala ay nagkalat sa paligid. Patuloy na lumaki ang Bunten habang nagkakalat ang kalat sa lupa, nang sa wakas ay tumigil ito, tumingin si Slimy sa paligid ng kaguluhan at may mahalagang napagtanto, kung gusto niyang magpatuloy sa pag-level up, kailangan niyang maghanap ng mga kalabang tunay na malalakas. Malawak ang tanawin ng latian, umaabot hanggang sa malayo, sa ilalim ng gininto ang paglubog ng araw, umaabot ito hanggang sa isang malayong anyong tubig. Hindi nagtagal, narating ni Slimy ang maputik na gilid ng lugar na yon, umatras na ang tubig, iniwan ang makapal na bahagi ng basang lupa, napansin niyang hamupa na ang tubig dagat, na nagbukas ng panibagong daan pasulong. Dahan-dahan siyang dumulas sa makapal at kayumangging putik patungo sa masiksik na bahagi ng bakawan, habang umuusad, napaisip siya kung anong klaseng mga halimaw sa gubat ang maaaring nagtatago sa kailaliman nito. Hindi nagtagal, naging magulo ang kanyang paglalakbay. Kumapit ang putik sa buong katawan niya habang gumagalaw sa latian, nagreklamo si Slimy, sinabing napakadiri ng pakiramdam, sapat na raw na malagkit na siya, hindi na niya kailangan pang matabyunan ng putik.